Ito, talagang hindi tinatantanan. Talagang hindi tinatantanan, mga kabunyog, mga kababayan, ng kampo ng mga DDS ang issue sa droga dito kay Marcos Jr. Ano? Kung ano-ano ng mga issue tungkol sa droga ang ang binabato dito kay Marcos Jr. Hmm? Ano 'yan? Mayroong pulburon video di umano. Tapos ano pa ba? Oh, yung sa PDEA, naalala nyo, yung naging topic ko na rin ito nung isang araw, na mayroon daw ebidensya si Maharlika na sa records ng PDEA noong taong 2012, noong taong 2012 ay mayroong operation. I-ooperate sana si Marcos Jr. para arestuhin. Ha? Dahil nga sangkot ito sa droga. Noong 2012, may pinakita si Maharlika na records daw, dokumento sa PDEA. Bagamat pinabulaanan ito ng PDEA, pero ang malinaw dito, talagang hindi tinatantanan ng kampo ng mga DDS. Talagang ang issue na sinisentrohan nila kay Marcos Jr. ay ang di umano'y pagkakasangkot nito sa droga. Ngayon, mayroon pa palang isa pang issue. Mayroon pang isa pang issue, mga kabunyog, mga kababayan. Sa live ni Roque, tingnan nyo ang mukha ni Roque. Oh. Okay ba? Okay ba yung pagkakaano natin? Sa live ni Roque, may sinasabi si Roque na ano din, ang source niya na naman ay si Maharlika. Alam nyo, ang source ng mga DDS, si Maharlika eh. Ang source daw nila ay si Maharlika nang pumunta daw yung unang biyahe ni Marcos Jr. kasama si Lisa Araneta, official trip doon sa New York City, New York, United States. Sa unang biyahe daw na yon, mayroong isang tao doon, mayroong isang tao na kasama nila sa official trip sa New York, may mga pictures pa, itong tao daw na ito ay Pilipino pero wanted sa drug trading sa Australia, sa Pilipinas. O yun. Yun ang sabi ni nila Roque. May pinakita daw na picture nito si Maharlika, hindi ko po napanood yan. Pero yan ang binabanggit ni Roque. Bakit daw kasama sa biyahe sa New York ang tao na to? Hindi naman nila pinangalanan. Itong tao daw na ito ay wanted sa Pilipinas at sa Australia sa drug trading, pagbebenta ng droga. Sa mga pictures daw ni Marcos nang nandun sa New York City kasama si Lisa Araneta, ang First Lady ng Pilipinas. Sa mga pictures doon, kasama itong tao na to na wanted sa drug trading. Kilalang tao. So, ang parang ini-insinuate o pinapalabas nila Roque, dahil ba malapit itong kaibigan ni Marcos Jr. at ito ang nagsusupply sa kanya ng drugs? Yun ngayon ang yan naman ngayon ang issue nila. Kay S. Zera Ativo, salamat sa pag-send ng stars. Salamat. Yan naman ngayon ang kanilang mga kabunyog. Yan naman ngayon ang pinapaputok nila. Ito, panoorin nyo mga kabunyog, mga kababayan. Talagang drugs ang paborito nilang pang-atake kay Marcos Jr. Drugs. Kung ano-ano na yung issue na yan sa drugs eh. Yung pulburon video na hanggang ngayon hindi pa naman pinapalabas. Kasi kahit yung mga banateros na yon, sino ba yon? Yung mga vloggers ng DDS? Opening daw ng kanilang programa, pagsisimula ng programa nila, noong April 2, ilalabas daw yung video. Pero wala naman. May nakita ba kayo? Nabalita ba sa social media na inilabas na nga nila Banatbay ng mga banateros, banateros ba yun? Tawag nila sa sarili nila, sa grupo nila. Ilalabas daw, wala naman Si Maharlika naman may pinaputok nung isang araw, 2 papel, dokumento daw galing sa PDEA, patunay na noong 2012 daw ay i-ooperate sana si Marcos. Pinigilan lang, may sa administrasyon ni Marcos, administrasyon ni Pinoy noong 2012. Malakas din daw ang connection noon,
Kaya hindi natuloy yung operation kay Marcos. Pero may record ang PDEA noon. May record na talagang i-ooperate sana si Marcos Jr. noon. Yun ang sinasabi. Pero pinulaanan nga yan ng PDEA. Hindi daw totoo yung dokumento na yun. Fake daw yun. Ngayon naman, may bago na naman. Ang sabi naman ni Roque, ang sabi naman ni Roque, mayroong kasama sa biyahe noon sa New York City. Sila Marcos Jr. at si Lisa Araneta. Tayo mga kabunyog, linilinaw ko hindi tayo kampi kay Marcos, hindi rin tayo dito kampi kila Roque. Pero kung ano lang ang mga issue nila, kinikwento ko rin sa inyo para alam natin. Alam nyo naman tayo, pag may mga ganyang issue tungkol sa kanila, pag-usapan din natin. Ito yung sinabi ni Roque. Ni Maharlika na abay sa trip sa New York. Nung kauna-unahang trip sa New York ni Presidente at saka ni Lam, merong isang Pilipino na kasama sila na di umano ay wanted. Ewan ko kung nakuha nyo rin yung kanyang expose na ganito, no? Pero itong Pilipinong ito daw ay wanted para sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. Hindi lang pala sa Pilipinas, abay pati sa Australia. So ang tanong na marami, bakit napakalapit doon sa larawan na yon itong taong ito kay Presidente at kay PBBM at kay Lam doon sa New York? Ang sabi nga ni Attorney Trixie Angeles. Ayan. Na ano nyo mga kabunyog, tama na naman, timing na naman yung pag-stop ko ng picture. Tingnan nyo si Roque. Sabi ni Dennis Mendoza, kapag napikon si PBBM, yari kayong lahat. Yun na nga Kabunyog no ng Raymond, salamat sa pag-send ng stars Yan na nga paulit-ulit sila ng issue na yan. Hindi pa sila pinapatulan ni Marcos Jr. Hintayin natin. Mag-aaway talaga pa ito kasi hindi tinatantanan si Sabi ni Jerry Prestado, fake news na naman yan si Butanding. Oo nga Kaya lang hayaan nyo, para lang alam natin yung kanilang mga issue ngayon. Tayo naman, wala naman tayong kinakampihan sa mga yan. Hayaan natin, mag-away-away sila. So ito naman ngayon. So ang pinapalabas nila, sa biyahe sa New York, yung unang biyahe, may isang tao doon na kilalang tao, malapit kila Marcos Jr. at Lisa Araneta kasi sa mga pictures daw katabi. Close na close daw. Ngayon, itong tao daw na to, wanted sa drug trading. Bebenta ng droga sa Pilipinas at sa Australia. O yun. Ito, patuloy tayo. Uy, alam ko yung picture na yan. Nasa likod lang ako. No? Nakita ko yan. Natatandaan ko yan kung kailan kinuha yung picture na yan. At kung makikita mo yung picture na yon, ang akala ko nga para siyang PSG kasi malapit siya at siya parang meron siyang position na parang confident siya na naroroon siya. No? So ang tanong, anong ginagawa na isang drug trader sa tabi ng Presidente at ng First Lady sa New York? Number one. Number two, baka naman sumakay pa yan sa Presidential Flight 001 papunta ng New York. Baka tayo pa nagbayad ng kanyang pamasahe. Sino siya? Anong relasyon niya sa Presidente at kay First Lady? At tayo pa ba ang nagbayad ng kanyang pamasahe at ng hotel? Samantalang siya pala ay may mga kasong hinaharap para sa pangangalakal ng droga, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na sa Australia pa. So talaga ngayon po mga partners, no, ang inaantay natin ay ang kasagutan ng Presidente. Okay, so yun yung di umano'y paputok daw nila. Salamat Kabunyog Jerry Prestado sa pag-send ng donations. So yan ang sinasabi ni Roque. Ngayon, umaasa talaga itong mga DDS na mapapabagsak nila si Marcos sa isyong ito ng droga Lahat ng atake nila kay Marcos, droga yan, droga. Talagang umaasa sila na magagalit ang tao dahil sa droga issue na to. Ewan ko lang kung ano yan. Ang problema, hindi naman yata umuubra hindi umuubra tong mga droga-droga nilang ito. Wala, hindi kailangan pa nila ng effort na makumbinsi ang tao diyan. Ano naman kasi puros daw daw. Puros daw, wala namang malinaw na ebidensya. Yung sinasabing pulburon video, wala pa rin hanggang ngayon. Wala Ewan ko, naghahanap pa ng malakas-lakas pang ebidensya.
Talagang galit na sila kay Marcos Jr. Gusto na nilang pumalit si Sara Duterte. Ang problema, hindi nila hindi nila ito mapabagsak sa kung ano-anong issue eh. Ito yung kanilang pinupuruhan na issue. Oh, ang tanong ni Jers Prestige, nasaan na ang pulburon video? Ulit-ulit na yan sa ganyan eh. Ha? Yan. Yan yung ano. Kaya lang, kala nila, ang tao, maano nila, mapaalsa ba nila? Mag-people power ba ang tao pag nalaman na nagdadrag si Marcos Jr.? Ewan ko lang. Ewan ko lang. Ha? Anyway, yan yung kanilang, parang yung kanilang game plan. Ilabas ang issue sa droga tungkol kay Marcos Jr. Tapos, ito ang gamitin na issue para magalit ang tao, saka ang military, ang PNP para mag-alsa. Yan yata yung kanilang yung kanilang plano. Pero mahirap, wala hindi umuubra. Mga kabunyog. Itong si Roque sa sobrang obsessed na tong pabagsakin ni si Marcos eh. Obsessed na gusto niya talaga maupo na si Sara eh. Kaya lang lumalabas na itong si Roque, fake news peddler na. Sa sobrang pag-aano nito, tanong sa'yo ni L.A. Grapo, Butanding, sino daw ba yon? Sa pangalanan nyo daw. Pangalanan nyo. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Tama na yang tungkol sa mga issue ni Roque. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo rin kung ano naman itong mga anong tawag daw nila, pasabog daw nila kontra kay Marcos Jr. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kabunyog, mga kababayan. Dito po sa ating maiksing komentaryo ni Attorney Ricky Tumutongo. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.